mga verses ato. So mo ito mag-prove, no? Mo ito mag-prove sa assurance of our salvation of security sa ato ang salvation. Okay, so how about uban kay wara mag katugo, no? How about manindog tatanan dayon we exercise our spirit, call upon his name. Man. 5 times. Oh Lord Jesus. 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 Amen. Okay, sa palihog lingkod. Amen. So katong mga bag-o pang naluwas, nganong mutawag man ta sa ngalan sa Ginoo. Ha? Kinsa may unang mitawag sa ngalan sa Ginoo? Kinsa man? Si Enos or si Enoch? Ha? Si Enoch? Si Enos. Oh. Si Enos, no? Siya maoy unang mitawag sa ngalan sa Ginoo. O niya ang Enos nagpasabot na siya og unsa man, fragile, weak, and mortal man. So pasabot nga panahon sa generation ni Enos, nakita niya nga ang tao unsa man, maluyahon, o niya unsa man, fragile, kaning dali mabuak, weak, fragile, diba? O niya, mortal. Mamatay. Diba, kita watay tawag-tawag sa ngalan sa Ginoo. Diba, ma-fragile man ta, no? Ma-weak ta. Basta di ta katawag sa ngalan sa Ginoo, dali ra kay ta mabikil. Mugawas ang atong kinaiya. Mugawas ang ato ang attitude, no? Mugawas ang ato ang disposition, no? Gani sa team sa mga PTO, o di mo mutawag sa ngalan sa Ginoo. Mga bikil, no? So for the sake sa mga bag-ong mga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, kay nakadawat naman tas kinabuhi sa Ginoo, adlaw-adlaw, dili lang adlaw-adlaw, kundili kundili matag panahon, matag takna, matag minuto, kinahanglan gyud ang usa ka Kristohanon nga nakadawas kinabuhis Ginoo motawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Kay ang Christian og lantaw nimo Christ. Then, ang katapusan nga letter ana kanang tulo, I-E-N. Di ba? I-E-N. So, unsa may bot pasabot ana? Kung wala si Kristo, I am nothing. Kita na. Kung wala ta nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, we are nothing. We are nothing. No. Walay pulos ang ato ang kinabuhi. O wala ta nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, wala tay positive nga destiny. Ang ato ang human life is just nothing. Gani ingon dito sa book nga akong nabasa nga the most pitiful person in this world is the person who does not know God. Ang makaluluoy nga tao nining kalibutana, bisan pa og dato ka, bisan pag inila ka, basta kay wa ka nasayod sa Dios og wa ka nakabaton sa Dios, you are unsa man, you are nothing. Tungod kay ang kinabuhi sa tao wala naman, tungod sa pagkahulog sa tao, ang bayad sa sala, kamatayan man. Muna ang tao,
mortal siya, mamatay siya. So mo na, salamat sa Ginoo. Nga katong i-present ni Brad Yusel ganina nga mga verses. Mao to'y pag-prove. Mao to'y mga truth, mao to'y mga facts nga nag-secure na to, nag-assure na to nga naluwas na ta dinhas Ginoo. So hope kung nagtingkot mo ato, inyo atong gi-review, then kung ma-enjoy to ninyo, ma-appreciate ninyo ang salvation na inyo ang nadawat. Na makaingon din mo nga, this is the topmost blessing that I received in my whole life. Wow. Amen. Nga billions, no? Nga tao sa tibok kalibutan, kita pa ang ipili nga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Naabtan ta aning gospel, naabtan ta aning ebanghelyo. Amen. So mao'y pag-secure, no? Pag-assure na to nga we receive Him. Gani ang 1 John 5:13. Ang nadawat na to nga kinabuhi, eternal life. Eternal life. Ya dito, yung primarily sa footnote, nga kining kinabuhi na to, nga nadawat nga eternal life, titulo. Title din. Titulo siya. Nga dili na yun, mawala na to. Na, isang kag titulo. O magkabaton ka o giyuta. Aron ma-prove, ma-secure, ma-assure nga imuha na gina ang property. Gikinahanglan ang pag-present sa title deed. Amen. Si Brad Yusel, ganun nag-ipag-present niya ang mga titulo. Mga bersikulo to. Mga titulo to. To prove nga ang atong na-receive. It is eternal life. Amen. Dili na ta mahukman sa silot. Amen. Eternal life ang atong na-receive. Bisan ang atong lawas, mamatay man ta, we don't know what happened to us tomorrow. But the life that we receive will bring us into eternal life. Because this is the promise of God. Amen. This is His promise. That's why we should appreciate our salvation. Okay. Then after we receive the Lord, what happened next? Unsa may buhaton na to? Tadihang nakadawat tas kinabuhi sa Ginoo. Enough na ba? Nga naluwas ta? O katong i-share ni Brad Yusel ganay, lakpit siya nga. Actually, dunay stages sa salvation. First is the initiating stage. Unsa man ang initiating stage? Maotong luwason na ang ato ang espiritu nga namatay. Aron mabalik ta pagkontak sa Ginoo. Tadihang mabalik na ta pagkontak sa Ginoo. Amen. Unsa may ikaduhang stage nga luwason? Ang progressing stage. Mao ang atong kalag. Huna-huna, pagbati o pagbuot, gikinahanglan luwason. Amen. Mao na gikinahanglan nato maanaa sa church life. Amen. Kay humanta na luwas, first is regeneration, second is sanctification, then third is what? Renewing. And then fourth is transformation. Then fifth is conformation. Then last is glorification. So humanta na regenerate, kinahanglan ma-sanctify ta, ma-renew ta, o ma-transform ta, hantod ma-conform ta, asaman dinha sa church life. Then eventually, maabot din ta sa completing stage. Mao na dayon siya ang the redemption of our body. So mao na makumpleto na siya. Then karon gikinahanglan nato manaa sa church life. Kaya ingon nito nga, if you are a man, you must be what?
You must be a Christian. And if you are a Christian, you must be in where? In the church life. Then what happened next? When you are in the church life, you must be an overcomer. On yung purpose. Why we need to be in the church life? Amen. Because the Christian life is for the church life. And the church life is for what? It brings us into the body life. Then the body life, dalaw na dayon ta sa for the building up of the body of Christ. So gikinahanglan gyud nato manaa sa church life. Kay dinha mao ni ang ato ang purpose sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Ang church dili ni siya nga kani nga physical building. Sa dihang naluwas ta. Nakadawatas kinabuhis Ginoo. Ang Greek word sa church unsa man? Ecclesia. Ecclesia. That means the called out ones. Gitawag ta. Dili ning building. Ita maingon nga katong bawang nalawas nga. Dapat ako kay simbahan din eh. Dili simbahan. Ang church, it's not a building. Ang church is kita. Kita nga gitawag o naluwas, nakadawag sa kinabuhi sa Ginoo. When we gather together, gitawag ta dayon og church nga nakadawag sa kinabuhi sa Ginoo. Gitawag gikan sa kalibutan. Gitawag gikan sa kamot ni Satanas. Itong 1 John chapter 5 ginang ang tibok kalibutan nasapnay sa kamot ni Satanas. Kung wata nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo, nailalumtas kamot ni Satanas. Tanawa ang mga tao sa kalibutan karon. They are walking or even running in the vanity of their mind. Diba? Patay dinhi, patay dito, gubat dito, gubot diri, gubot dito. Diba? Even ang mga young people karon, grabe, ang kaaway, no? Gigamit ang technology nga ang mga young people na addicted na pag-ayo sa social media. Na TikTok, Facebook, grabe na. Matingala na lang ka kay anay mong silingan din ha sa yupas buntag. Malilian ang kuskit. Tingaman ko kay, naman, saan niya? Kuratan ko naman. Buwang maga ni bataan ni sayo pa man kayo. So, ang cellphone na isandig ang tong bato. Ang sandig ang tong bato, yung labing sayo-sayo. Wala na. Ang amahan, ang ginikanan, suko kayo. Ang ginikanan niya, kikag buntag na magabi, sige lang gamay-may sa iyang mga anak. Kaya naman, natapulan ang bata. Ganinang buntag na katawa ko kay ang iyang amahan, concern man kayo siyang mga anak. Ingon niya nga, parimba mo. Kaya mamana ilang konsepto. Simba mo, ano di man mong simba? Giyaw-yawan niya pag-ayo. Yun, ingon siya nga, kamong yawa mo, parimba mo. Siya nga mong simba. Yawa ang mga bata. Saman, ikaw, dili mo kabalong wampo. Wa mo kailas yung Ginoo. Lakaw, yawa kay mo di mo manimba. Pero siya nga nagsulti, di mo sindili ba ako? Ako nagkatawa ko kay gunaw na ako, minsan nga, mag-ampo mo, kinahanglan mo doon mo sa Ginoo. Siya kay wampo yung pampo. Wapot kay ilagali Ginoo. Yawa po yung ato-ato ang giyon niya simba. So dili epektibo ang iyang pag-advise sa iyang mga anak tungod kay ang ginikanan wa man miduol din sa Ginoo. So ang kwenta ko ani, nga grabe kayo ang kalibutan karon. So mao nang ang pinaka-safest o pinaka-secure nga dapat maura gyud ang church life. Amen. So mao nang ang church, ang iglesia dili physical building. Man, nganong mag-gather man ta. What's the purpose of gathering together? Is number one is we gather in what? We gather in the Spirit.
And second is, we gather because we call upon the name of the Lord. So muna mag-gather together ita. What? Kung sa may gibuhat na ito din First is, yes, we gather in the name of the Lord. Di ba? Muna magtawag ta sa ngalan sa Ginoo. Mag-exercise ka sa atong espiritu. Mauni ang purpose sa church life. Then, din hapon sa church life, amen, masayod tagdugang sa Ginoo. Kaya ang 1 Timothy 2:4, who desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. So, dili lang paigo nga naluwas ta, kundi masayod putas kamatuoran. Ang kamatuoran, mao ni si Kristo mismo. Kung gusto tang makailan niya, gikinahanglan nato sa muduol sa pulo. Right? Kaya ang John 1:1, ang sama, nag-ingon ang John 1:1, sama. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung gusto tayong masayod sa Diyos, gikinahanglan nato nga muduol sa pulong. Mubasa sa Biblia. Kaya ang Diyos di ay na-encapsulated, na-embodied sa Word. Muna ang mga bagong nakadanga, kinahanglan kita makabaton o Biblia. Kinahanglan yun, mubasa ta, adlaw-adlaw, sukad sa the day when we receive the Lord. That's the time also we start to know Him and then to experience Him. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mo na ang gikinahanglan maanaa mo sa church life. Kaya ang mga PTO, last day nila karon, right? Ogma, mabalik na ni sila sa training center. Dayon, i-assign na po ni sila og lain na po nga dapit. So katong mga naluwas nga naa sa distrito, naman po yung mga district in charge ani, gikinahanglan nato silang atimanan. Amen. Ang district Villaflor Brad, imo ginang i-hanover sa district sa Villaflor. Amen. Na si Brad Prodicante dire, amen. Mga igsoon, atimanan nato ang mga bag-ong mga naluwas. Kay mga bag-o man sila, murag sama nas ginikanan nga bag-o pang pagpanganak. O niya, kikinahanglan nila og gatas adlaw-adlaw. Pakanon at imanan, dili sila pwede biyaan. Kay kung biyaan sila, mamatay sila spiritually. So mo nang gikinahanglan yun ang mga distrito nga naa dinhi karon. At imanon gid nato ang mga bag-ong mga magtutuo. Bagong naluwas dinhas Ginoo. Aron magayra nato sila sa church life nga dugang pang makaila dinhas Ginoo. Amen. So para nako ra pud ni basta bagaw galing mga magtutuo nga naluwas, mas maayo gyud na ay humiting sa ilaang balay. Humiting kay aron matimanan sila. Amen. Matinuugan. Oh, kay dugang pa silang makaila sa Ginoo, kay daghan pa na silang mga pangutana. Murag bata ba nga gustong masayod, ikinahanglan nga matubag ang ilang mga pangutana. Pinaagi din ha sa humiting. Mao na ang start sa ilang church life. Ayaw lang sa pud sila ipakalit og bag-o pa man magtutuo. Ayaw sa sila pagkana og kamuting kahoy. Kay gahi pa na ang gikinahanglan na gatas, hinay-hinay, hantod nga makasakat sila, then pwede na dayon sila sa solid food. Mao na ang gikinahanglan og unsa man burden, responsibility sa mga magtutuo nga naa sa distrito. Kay kung nag-gain sila, nahimo silang part dinha sa lawas ni Kristo, gitahanglan ato silang tagdon. Kaya kung di sila matagad,
basig masayang rapod ang ilaang kinabuhi nga nabatunan. So mao gini ang church life. Ang church life gikinahanglan gyud nga dunay pag-atimanay labi na sa mga bag-ong mga magtotoo. Mga bag-ong naluwas. Magsugod sa life lesson, na truth lesson, intensified shepherding. Aron sila mudugang pangmutubo din has kinabuhi. Dugang pang makaila, makasanati din ha ni Kristo. Munang salamat kay Ginoo. Amen. So, salamat kay Ginoo. Di na lang ko magdugay kay daghan para ba ang mo report no sa kada team. Amen. So, salamat kay Ginoo nga usa kani kada kong panalangin nga nakadawatas kinabuhi Ginoo. Onya di kita mo biya din ha sa panagkatigom. Aron ma-preserve ta, motubo tas kinabuhi, then dugang patang makasinati din ha sa Ginoo. Amen.